Mula sa mainit-init na sabaw ng nilaga, masustansyang dinangdang ng mga Ilocano, pinikpikan at itag ng mga Kordilyeran, hanggang sa nakakangilong lamig ng halo-halo. Ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaki nating mga Pilipino, na sentro naman ngayon ng content ng real-life couple na sila Sharin at JR. Can educate them na ganito to nangyari. Nung unang panahon, ganito ginagawa yung food. So, by the sense of kinakain mo to, it feels like na nasa sinaunang panahon ka na na-experience mo hindi lang yung pagkain, pero the culture itself. Depende sa narrative, depende sa content, sa istorya. Pero we also have videos na it needs more attention, focus, energy, time. Ang experiential tourism sa pamamagitan ng pagkain, isa sa tinututukan ngayon ng Department of Tourism Cordillera. 17% kasi sa kabuuang gastos ng isang turista sa bansa na pupunta sa pagbili ng pagkain, ayon sa visitor survey ng Department of Tourism. Actually, yun nga yung leverage natin kasi yung ating food culture based din siya no? So, part of the narrative when we serve the food is its connection with the lifestyle of the people. You want to anchor yung story natin on the culture of the Cordillera. Bukod sa local tourism establishment, makikinabang din sa pag-unlad ng food tourism sa rehiyon ang mga lokal na magsasaka. We look forward to DTI-initiated activities at the national level that will elevate yung awareness at saka patronage for the food that we produce in the Cordilleras. And if they see that we have a showcase such as Mangantaku, that will make it easier for us to be onboarded sa national scene. Para mas maipakilala palalo ang pagkain Cordilleran, muling bubuksan sa ika-23 ng Abril ang Mangantaku Food Fair sa Rose Garden ng Burnham Park. We brought the chefs to the farms, and they were surprised that many of the products that they are actually importing are found here in the Philippines. So that was an eye-opener, and we were also telling them that if we have this, bakit kayo kailangan mag-import? The other thing is that hindi nila aakalain na may mga produkto na mas magaganda pa na pwede pa pala nilang i-bring doon sa mga restaurants nila. 46 na food establishment mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region at Cordillera ang magpapatikim ng kanilang ipinagmamalaking putahe. We are hoping this coming weekend, itong last weekend, wala talagang exact number now. This coming weekend can entice more visits, and hopefully we can reach at least that number, 50 to 80,000. Tema ng ika-7 Mangantaku Food Fair, Preserving Tradition, Sustaining Flavors. Jose Robert Inventor, Nation on the Move.